So for today's video, tayo ay magwo-walking na naman. Pangalawang araw na nga ito namin na nag-walking at napagkasunduan namin na magkaibigan na mag-walking kami kasi masyado na tayong tumataba at dumadagdag ng ating timbang. At sinelas lang talaga kami dyan kasi sabi namin ay magwo-walking lang naman. Pero hindi, masakit talaga sa paa at kahit pa nagwo-walking ka lang, kailangan mo talaga ng proper shoes or na proper na sinusuot para sa exercise or workout. Kasi nung nakaraan, naka 12,000 steps kami at sobrang sakit ng aking mga paa. Kaya ang advice ko sa inyo, kahit maglakad-lakad ka lang, wear proper shoes talaga. Yan din ang palagi sinasabi sa akin ng asawa ko pero hindi lang ako nakikinig sa kanya dahil matigas ang aking ulo. Alam mo dito sa lugar namin, pag nag-walking ka, hindi mo ramdam yung pagod sa paglalakad kasi napakaganda ng mga tanawin na nadadaanan mo. Napaka-blessed talaga ng lugar nito. Sana all blessed. Alam mo may sekreto akong sasabihin sa inyo. Lahat ng natatanaw niyo dyan, ay hindi yan sa akin. So ngayon hindi pa, baka soon. Manifesting. Alam mo, dito sa lugar namin, Home wherever. nag-voice over pa po ako. Mamaya ka nang kumanta. Please lang. Istorbo. So ayun na nga, kahit wala kang sariling lupa ay makakapagtanim ka. Pag nagpaalam ka sa may-ari ng lupa na ikaw ay magtatanim sa lupa nila, tinatawag yan namin dito as mag-uma. Or uma na lang, para short. Like me. Hoy! Pero syempre dapat with consent or permission ng may-ari ng lupa, ha? Yung iba naman is doon na din sila nagtatayo ng kanilang bahay. At gusto naman din yon ng may-ari ng mga lupa kasi merong magbabantay na libre sa lupa nila. Kasi hindi naman lahat ng may-ari ng lupa dito is sa bukid sila nagtatrabaho. Yung iba kasi ay nasa ibang bansa or di kaya nagtatrabaho sa Maynila or kahit saan mang sulok ng bundok. Kumbaga ito ay mga investment lang nila sa mga pinaghirapan nila sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kanina may nadaanan tayong palayan pero madalang lang talaga yung may nagtatanim ng mga palay. Kasi mostly dito is kopra. Pagkukopra talaga ang main source of income pag meron kang mga kalupaan or agriculture or whatever. Nabulol pa nga. Basta yun na yun. So pag-harvest pala ng niyog ay every 3 months lang siya. So hindi siya every month na meron kang income. Plus, hindi mo solo yung income kasi may kahati din yung nagsasaka or yung nag-harvest at yung nag-aalaga sa bukid mo. Kasi syempre, minimaintain yan yung mga niyog, kailangan pausukan, kailangan tanggalin yung mga nagkadikit na ng mga niyog kasi hindi na nagbubunga. Tapos nililinisan nila yan, tinatanggalan ng mga damo-damo dyan, tapos tinataniman nila ng mga bagong niyog. Tapos na, wala nang masabi. Pero in fairness naman sa niyog, hindi siya matrabaho kumpara sa pagtatanim ng palay. Magastos yung palay, tsaka ma-effort talaga siya. Whereas sa niyog is mag-aantay ka lang ng 3 months, tapos i-check mo kung maraming bunga or hindi. Maliit man yan or marami, may income ka pa rin. Pag sa palay, pag bumagyo or anything, di ba? Zero. So yun na nga, sa haba-haba ng chika natin ay nakarating na kami dito sa Baguio. Ito ang tinatawag na barangay Takot. Hindi sila mga takot. Takot lang talaga yung barangay. Yung pangalan ng yung pangalan ng barangay nila. Huwag din kayong matatakot kasi lahat ng mga tao dito mababait naman sila. Hindi talaga dito yung daanan nila pababa. May nakita lang kaming shortcut, so ito na nga yung dinadaanan namin. Pagkababa nga namin sa bayan nila, nung bumili kami ng tinapay kasi meron din silang mga bakery dito, water station. Kung nakikita nyo ang dagat, maalo na siya. Mostly pag tuwing hapon, maalo na yung dagat. Pero chicken lang yan sa mga mangingisda, maliit lang yan. Malayo pa yan sa bitukan ng mga mangingisda dito. Carry pa nila yan mangisda. Cause this house is not a home without my baby. When are you down when I need you most? I give it all just so close. Sorry that I broke your heart. Let's confuse kids nowadays. Meron pa kayo naglalaro ng ganito sa mga kabataan ngayon? Parang wala na, no? Puro gadgets na sila. Naalala ko dati, paramihan kami ng ganito, yung tinatawag namin yan na lastiko. So, pag uwi namin sa bahay, pag marami kaming dala niyan, sinasabihan kami ni mama, lulutuin niya daw, sasabawin, papakain niya sa amin, parang pansit canton, gano'n. Ganyan talaga yung mga linyahan ng mga mother natin noon pag nawiwili tayo sa labas at ayaw natin umuwi pa. Ito palang mga isda guys ay huli ng aming kapitbahay kaya fresh na fresh talaga yan. Kita mo naman kahit sa camera lang yan makikita mo na fresh talaga yung isda. Pag fresh yung isda iba yung lasa niya, matamis siya,
manamis-tamis. Isa din yan sa nagustuhan ko dito sa isla kasi lahat ng isda is fresh. Tapos mura pa yung mga isda, 100 pesos lang yan. Tapos pag marami silang kuha, yung mga banye-banyera na ng mga isda, sa city nila yan binibenta kasi mas malaki yung kitaan doon. So yun lang mga love. Salamat sa panonood. Comment kayo kung ano pang videos na gusto nyo makita dito sa isla at gagawan ko ng paraan at makapag-vlog ako. At may pakita ko sa inyo dito sa pamamagitan ng aking pag-video-video. Yun lang, bye!